Alright, so tagal-tagal po tayo hindi nakagawa ng reactions dito kay Tekram, Daddy Frankie at po ni Alde. No, dahil meron lang tayong mga bagay na sinetel, no? Inayos para mas tuloy-tuloy yung gagawin nating mga reaction ngayon. Okay? So, sa ngayon, ang ating bibigyan pansin, or aking bibigyan ng reaction ay itong isa sa mga naging content ni Daddy Frankie at may na-mention siya about dito sa mayroong nag-approach sa kanya in handling no itong mga beneficiary niya, no, as you can remember, or sa ilan sa mga naging video ko na mention ko doon na some, no, not all, are happy sa mga ginagawa ng charity vlogger, especially exposing those beneficiary sa mga content nila, no. So may mga guidelines talaga at may mga batas na pinaiiral kuno, no, ang ating gobyerno about these people exploiting, kasi according nga sa iba doon sa mga against sa mga charity vloggers na ni-exploit yung kahirapan nitong ating mga kababayan. Kaya mayroong mga hindi sang-ayon sa ginagawa ng mga legit charity vloggers, no? Because kumikita nga to sila, tumutulong sila, but with kapalit, no? So kasi nga ang argument, if you're helping, don't expect anything in return. Pero sa nangyayari, di ba? Alam natin lahat yan sa lahat ng mga charity vloggers. They are earning through revenues, di ba? Dito sa YouTube or sa any social media. Kaya may mga taong ayaw and mayroon tayong batas against exploiting this unfortunate na mga kababayan natin. Okay, so yan po yung isa sa aking bibigyan ng reaction. And of course, yung ginawang pagsama-sama ni Daddy Frankie sa lahat ng mga beneficiary, yung pagsundo kay Angela, kay Mary Jane, para diba, kahit papaano mabigyan ng kakaibang environment yung mga beneficiary sa bahay nila Daddy Frankie or sa shelter ni Daddy Frankie. So ito po yung dalawa sa akin bibigyan ng reaksyon na at opinion na I hope, no, maka-share sa inyo ng a little of something. Okay? And bago po magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Walang personalan. And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So simulan po natin dito sa content ni Daddy Frankie na ang title is Angela sumagot na sa mga tanong ni Teacher Mary Jane, no? Kasi si Teacher Mary Jane ay sinundo ni Daddy Frankie sa bahay nila together with Angela, no? It's because of request ng mga supporters or ng mga viewers ni Daddy Frankie, and at the same time, no, yung makamusta niya yung kalagayan ng mga tao ito. Kasi katulad si Teacher Mary Jane, alam naman natin na because of stress sa work, pagod, no, these are the reason kung bakit medyo nawala sa katinuan pangsamantala, no, itong si Teacher Mary Jane na ngayon inagapan ni Daddy Frankie and continuously helping, no, and supporting through the medicines na binibigay sa kanya. Okay, so in return, no, para maging updated yung mga viewers, dinala niya sa shelter together with Angela dahil nakita naman natin naging progress din ni Angela at yung drama sa buhay ni Angela, di ba? Na ngayon lumalabas, ito pa lang si tatay ni Angela, during the time na pinagbubuntis siya ay may karelasyon na, no? At yun nga po ay napanood ninyo. So medyo masalimuot din yung naging buhay ni Angela, kaya ganun yung nangyari. And pati yung nanay niya na si Cathy. No? So sa mga nakakasubaybay
Nakita niyo po yung naging takbo ng buhay ng ilan sa mga tao ito na ngayon ay tinutulungan ni Daddy Frankie. So, what he did is ginather niya doon sa kanyang shelter, and kahit papano, di ba, nagkaroon ng bagong environment. Pansamantala, kahit na sabihin natin hindi pang matagalan, yung sitwasyon ng lahat ng nanduroon sa shelter. Di ba? Like si ah, Angela, makita natin, kahit na nagtatago pa rin ang mukha niya, until now, nakikijoin naman siya. Ang problema, she is not really participating yet, no, doon sa mga activities. At ang mostly active ay si Ate Nida. Nakakatuwa si Ate Nida dahil ang laki ng improvement niya. Lalo na nung siya ay napadalhan ng nagamot na rin, nakainom na ng gamot. And actually, si Ate Nida, binalik na rin yun, no, sa custody ng tatay niya. Okay? So, yun po, yung may connection po yan mamaya doon sa nasabi rin ni Daddy Frankie about sa pagtulong sa pag-change niya ng plan niya sa pagtulong dito sa mga beneficiaries na to. No? So, most of them, lalo na yung mga babae, nanduroon na, no, sa mga kamag-anakan nila, like si Teacher Mary Jane, si Ate Nida, and si Angela. Itong tatlong ito po ay nanduroon na sa custody ng kanya-kanyang mga kamag-anakan nila, no, sa mga magulang nila, di ba? So, kaya naisipan ni Daddy Frankie na pagsama-samahin, no, para ma-update yung mga supporters. At the same time, yun nga, since teacher si Mary Jane, kinuha niya yung pagkakataon to at least help, no, some of the patients na mag-iba yung environment, no. Nakita naman natin doon si Kuya Oliver, si Junjun, no, si JR, si Nida, si Angela, no. Sila yung mga talagang inalagaan ni Daddy Frankie. Si Bandam, on and off si Bandam eh. Ngayon nga lang nagtagal yun doon kay Daddy Frankie. Pero nanduroon din. Diba? But as you can see, yung iba sa kanila talaga, nakakaintindi. Diba? Lalong-lalo na si Kuya Oliver. Dahil si Kuya Oliver talaga yung before has the worst situation among them. Pero ang bilis ng recovery ni Oliver. And nakakasama na ngayon ni Daddy Frankie. Diba? Doon sa ilan sa mga video ni Daddy Frankie sa pagpunta niya sa kanila Alpolibic, no? Kanila John Paul, di ba? Kasama si si Oliver na tumutulong sa paglilinis. Di ba? So si Kuya Oliver ang isa sa mga may mabilis na recovery na ngayon tumutulong na. Diba? So, kung baga, marami sa kanila yung talagang nagkakaroon na ng magandang development. Si Nida, di ba? Kumakalma na. And nakikita natin na siya rin mismo umaayos na yung sitwasyon niya. Malaki yung naging improvement niya. No? Kaya nakakatuwa yung ginagawa ni Daddy Frankie in helping them. And syempre, to update itong mga viewers. Okay? And doon sa another topic na na-mention dito, no, panoorin nyo po yung vlog na to ni Daddy Frankie 2 days ago na to. Gusto ko lang mabigyan ng sarili kong reaction because of what Daddy Frankie said doon sa last part ng video. No, na kung saan na-mention niya na binago niya yung strategy niya because of the authority na pumunta sa bahay niya or pumunta sa kanila na kumausap sa kanya. And although hindi pa na-discuss ni Daddy Frankie, I'm assuming these are in connection sa maybe DSWD. No, normally kasi sila naman yung nangangalaga sa mga ganitong klaseng mga kababayan natin kapuspalad. Kaya siguro ganito yung naging sitwasyon. No? Alam naman natin na talagang kapag nakita na ni Daddy Frankie na okay na, pwede nang pakawalan, pinakakawalan nila talaga. I mean, binabalik nila doon sa kamag-anakan.
Di ba? So dito sa video na to, na-mention ni Daddy Frankie na uh, nagbago sila ng strategy and because of that, maybe DSWD, I'm not too sure, no? Pero most likely DSWD yan, and maybe other agency of the government na question siguro, no, yung kanyang pag-handle ng mga beneficiary. And actually there is one vlogger, no, na napaklose yung kanyang uh, lugar, no, yung kanyang shelter, no. If you know Bench TV, well, sa kanya naman kasi parang wala siyang permit. For sure si Daddy Frankie meron, no. Daddy Frankie and Tekram, sigurado meron yan. Okay? What I'm saying here is talagang humihigpit yung government. We don't know. Dahil ba sa kilala, nakikilala, or nakakatawag ng pansin nila, no? Yung ginagawa ng mga vloggers na to. Okay? So, si Daddy Frankie na-mention niya, and let's wait for his explanation on that matter, no, na kailangan niyang sumang-ayon doon sa kagustuhan, no, ng agency of our government. I'm assuming na DSWD yun, on how to handle his beneficiary, no? Kasi most of them nakikita talaga natin kung ano yung mga nangyayari sa kanila, diba? Which is one of the ayaw, no, pahintulutan ng mga against sa charity vlogging, exposing yung mga less fortunate nating mga kababayan na tinutulungan. Okay? So, I'm not saying na mali yung ginagawa ni Daddy Frankie, no? But for him to follow the rules, it's better, no? And everything should be accounted, lalo na yung mga binibigay ng sponsor, no? Alam nyo, susunod na sisilipin dyan is yung tax, yung taxes na mga vlogger na to. Lalo na nakikita natin kung gaano kalalaki yung mga views ni Daddy Frankie, nila Tekram, other charity vloggers, no? Alam niyo po, may tax na babayaran yung mga yan. Kaya grabe yung contribution, no, ng mga YouTuber, especially those big ones. Dahil may tax na binabawas ang US sa kanila, pagdating dito sa Pilipinas, another tax ulit. No? So, if you still remember before, may mga sikat na vloggers na nag-deactivate ng channel nila because of the big tax, government tax na babayaran. So, for sure, no, sooner or later, kasi si Daddy Frankie parang last year talaga siya nakilala ng gusto, no? Through Oliver, yung content niya kay Oliver. Correct me if I'm wrong. Parang ako doon ko siya napansin. Maraming nakapansin sa kanya, no? Kaya sa susunod napapansinin sa kanya diyan ay yung kanyang tax, no? So sa ngayon napansin na yung kanyang ginagawa sa pagtulong. So for sure may mga kondisyones yan, and that is one of the video, no, na aabangan natin, yung magiging paliwanag ni Daddy Frankie about doon sa sinasabi niyang nasumang-ayon siya doon sa kagustuhan ng authority na pumunta sa kanya in handling all of his beneficiary. Okay? So yun lang po yung gusto kong share sa content na to, and kung bago pa lang po kayo, no, and always, no, please support Pony Alde and the rest, no, especially Pony Alde sa kanyang mga content, and that's what also I'm doing right now. Maglalaro po tayo dito sa tatlong vloggers na to sa gagawa ng reaction sa kanila. Okay, so yun lang po, at maraming salamat.